What's up mga boss? Boss Jow na naman pala. Advance Happy New Year sa inyong lahat aking mga taga-subaybay. Dahil New Year ngayon, mag-upload tayo ng 30 na kabanata. At syempre hindi mawawala ang ating shoutout. Boss Benji Dongsal, The Gamer Fajardo, Roxy Eric, Enward Celibio, Alexis Rayenetes, Freddy Tolentino, Jovi Aranzenso, Rex Alorsabas, Neil Pingas TV, John Ray Domingo, Robert Arcilia, Selima Ampuan, Jonathan Francis Barton, at George Espirito. Shout out sa inyong lahat mga boss. Salamat sa suporta, sa pagpapatuloy ng kwentong Ang Lihim na Mayaman. Kabanata 1131, mayroong mga hiyaw ng pag-iyak, pagdadalamati, at pagdurusa sa lahat. Ito, nanginginig ang mga labi ni Zelda nang magsimula siyang humiwalay ng malamig na pawis na nagsimulang tumulo mula sa kanyang ulo. Paano ito posible? Si Gerald ay patay na upang ang pamilyang Minshall ay mas matatag pa sa hinaharap. Ito ay talagang isang pagkakataon para sa pamilyang Minshall na paikutan ang mga bagay. Kung gayon, bakit may pag-iyak at pagdurusa? Panipi, hindi makapaniwala si Zelda, at hinampos niya ng mahigpit ang piraso ng papel sa mesa. Bilasan mo at tanungin mo si Jackson kung ano ang sitwasyon doon. Bakit hindi pa siya bumalik? Sabi ni Zelda, sa sandaling ito, isang berdeng lason na ulap ang biglang lumitaw sa kanyang larangan ng paningin. Ang batang-bata na malapit nang tumawag sa telepono ay biglang nagsimulang mag-foam sa bibig matapos siyang mahulog sa lupa. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat. Pagkatapos mismo nito, mas maraming tao ang nagsimulang mahulog sa lupa. Sinimula ni Zelda ang pagpanik habang nauutos siya, ito ang 1,000 taong lason. Pagkatapos nito, ang mga mata ng mga kasapi ng pamilya Minshall ay nanlaki sa pagkabigla, at nakita nila ang isang garapon na sumabog ng direkta sa silid ng pamilya Minshall. Lumitaw si Gerald sa looban sa harap mismo ng kanilang mga mata. Tuldok. Ang pamilyang Minshall ay napuno ng iyak at daing. Nang gabing iyon, si Gerald ay nasa Yarn Manor. Sa wakas ay nagising na si Yumi sa oras na ito. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya si Gerald na nakaupo sa gilid ng silid habang sinisipsip ang tasa ng tsaa. Siya ay may isang napakapayat na katawan, ngunit sa paanuman ay binigyan niya ang mga tao ng isang mahusay na pakiramdam ng seguridad. Iniligtas mo ulit ako. Sino pa ito kung hindi ako? Sagot ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Ayokong may utang sa iyo ng anumang mga pabor. Ayokong may utang sa iyo kahit anong papabor. Panipi, naupo si Yumi mula sa kanyang kama, at namula ang mukha niyang mapula, na parang namumula kaagad nang makita niya si Gerald. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Ako, si Yumi Gunter, ay tiyak na gagawa ng anumang hinihiling mo kahit na ito ang gugugol sa aking buhay. Mula noon, hindi na tayo magkakaroon ng utang sa bawat isa. Sabi ni Yumi. Ang mga salita ni Ghost ay nakaapekto kay Yumi ng malalim. Sinabi na niya na mahuhulog ang loob niya sa lalaking ito, ngunit hindi niya ito gagantay. Si Yumi ay mayroong isang malakas at determinadong pagkatao, kaya't tiyak na hindi niya papayagang mangyari ang ganitong uri ng bagay. Gayunpaman, hindi niya kayang patayin si Gerald kahit na gusto niya. Sa totoo lang, nabuo talaga ni Yumi ang isang bagong anyo ng pakiramdam para kay Gerald sa sandaling ito nang bigla niya siyang halikan sa loob ng minahan. Seryoso ka? Papayag ka bang sumang-ayon sa aking hiling kahit na hiniling ko sa iyo na maging asawa ko, kung gayon? Mapaglarong tanong ni Gerald. Ikaw *S. Sino ang gustong maging asawa mo? Galit na sagot ni Yumi na may luha sa mga mata. Nagbibiro lang ako sa iyo. May asawa na ako, kaya, kahit na nais mong maging asawa ko, hindi ako papayag dito. Gayunpaman, utang mo sa akin ang 2 mga pabor sa kabuuan ngayon. Mayroon kang isang pagkakataon na bayaran ang isa sa iyong mga pabor ngayon. Mayroong isang bagay na nais kong tanungin sa iyo, at kailangan mong bigyan ako ng isang sagot. Sambit ni Gerald habang binaba ang kanyang teacup. Huminga ng malalim si Yumi bago siya magtanong, ano ito? Naglakbay ka sa oras na ito upang hanapin ang palasyo ng hari ng karagatan. Ito ay isang gawain na ipinagkatiwala sa iyo ng iyong lola. Nabanggit mo ang 2 tao sa panaginip mo ngayon lang. Ang unang tao ay ang iyong lola, at ang pangalawang tao ay ang iyong lola.
Nais kong malaman kung ano ang gawain at misyon na ipinagkatiwala sa iyo na gawin sa palasyo ng Hari ng Karagatan. Alam ko na hindi ito maaaring maging kasing simple ng pagnanakaw ng Nichu. Sabi ni Gerald, ang bagay na ito ay talagang kainahinala. Sino pa ang magpapadala ng isang tao upang siyasatin ang palasyo ng Hari ng Karagatan maliban kung ito ay isang tao tulad ng pamilyang Minshao? Nang marinig ito ni Yumi, pakiramdam niya ay napakasalimuot at nakakulong, na parang iniisip niya kung masasabi niya sa kanya ang tungkol sa bagay na ito o hindi. Sa totoo lang, hindi mahalaga kahit sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Prangkahan kita, naghahanap din ako ng palasyo ng Hari ng Karagatan. Upang maging mas tumpak, pupunta ako sa palasyo ng Hari ng Karagatan upang maghanap para sa isang patay. Sabi ni Gerald. Sumulyap ng bahagya si Yumi kay Gerald. Palagi siyang naging uri ng tao na tumutupad sa kanyang salita at mga pangako. Dahil hahanapin din ni Gerald ang palasyo ng Hari ng Karagatan, hindi na kailangan na ipagpatuloy niya ang pagtatago ng bagay na ito sa kanya. Ako rin, naghahanap ako ng bangkay upang maibalik ko ito sa pamilyang Gunter. Ito ang pinakadakilang hangarin ng aking lola at lolo. Tila parang ang bangkay na ito ay may kinalaman sa isang napakalaking lihim. Parang ang bangkay na ito ay hindi nagmula rito. Sabi ni Yumi, tungkol naman sa anong lihim na ito, walang kabuluhan na tanungin mo ako tungkol dito. Iyon ay dahil hindi ko rin alam kung ano ito. Alam ko lang ito, panipi, ang pamilyang Gunter. Nasaan ang pamilyang Gunter? Tanong ni Gerald. Kabanata 1132. Tama talaga, ito ay tulad ng inaasahan ni Gerald. Bukod kay Gerald, lumitaw na ang ilan pang mga puwersa ay tila may alam tungkol sa bagay na nauugnay sa Diyos pati na rin ang babaeng nagmula sa kalangitan noon. Ang dahilan kung bakit niya hinahanap ang babaeng nakaputi ay dahil gusto niyang ibalik siya sa libingan ng Diyos upang malaman niya ang eksaktong ugnayan ng babaeng nakaputi at ng Diyos. Ngunit bakit gugustuhin ni Yumi na ibalik ang bangkay sa pamilyang Gunter? Gayunpaman, masasabi ni Gerald na hindi nagsisinungaling sa kanya si Yumi. Kung may pagkakataon siyang gawin ito, bibisitahin din niya ang pamilyang Gunter. Paumanhin, ngunit hindi ko masabi sa iyo ang lokasyon ng pamilyang Gunter. Sagot ni Yumi, ayos, kung ganon. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong ipaalam sa akin. Gayunpaman, anuman ito, inaasahan ko na ang pareho sa atin ay makakamit ang aming sariling mga layunin sa huli. Darating ang fleet ko mamayang gabi. Nagkaroon ng tsunami sa nakaraang ilang araw. Natatakot ako na hindi mo maabot ang palasyo ng Hari ng Karagatan ng buhay ng mag-isa. Kung payag ka, maaari kitang isama. Sambit ulit ni Gerald. Wala nang sinabi si Yumi, at ito ay katumbas ng kanyang pagsang-ayon. Hindi kaya't kapwa sila ay tunay na nakalimutan tulad ng sinabi ni Ghost. Kahit na nais niyang makatakas sa kanyang kapalaran, hindi niya ito magawa. Talagang mai-inlove ba siya sa taong ito? Hindi mapigilan ni Yumi na makulong. Dumating ang malaking kalipunan ng pamilya Crawford kinabukasan, at agad silang umalis matapos sumakay sa barko si Gerald. Ginoo, Crawford, ang mga alon ay napakalaki ngayon, at mayroon ding tsunami. Dapat ba tayong magpatuloy sa paglalakbay? Ang isa sa mga tanod ng pamilyang Crawford ay nagtanong habang papalapit siya kay Gerald. Tiningnan ni Gerald ang mapa at nakita na may malayo pa sa palasyo ng Hari ng Karagatan. Bukod dito, dahil daan-daang taon na ang lumipas, hindi alam ni Gerald kung ang lokasyon ng palasyo ng Hari ng Karagatan ay nagbago na. Sa makatuwid, hindi siya naglakas loob na maging sanhi ng anumang pagkaantala. Patuloy kaming magtatapos. Kailangan nating makarating sa Montholm Island bago lumubog ang araw ngayong gabi. Kakailanganin nating ayusin ang aming mga plano sa hinaharap pagkarating namin sa isla. Bilin ni Gerald. Ang pamilyang Crawford ay gumawa ng maingat na pagsasaalang-alang at nagbayad ng isang malaking halaga para sa pangkat ng mga tao sa fleet na ito sa oras na ito upang makaya nilang umangkop sa matinding panahon sa dagat. Oo, nagmamadaling sumang-ayon ang mga tanod. Habang nakatayo si Gerald sa kubyerta at nakatingin sa walang hangganang dagat, hindi niya maiwasang maisip ulit si Mila. Mila, saan ka maaaring maging? Ano ang ginagawa mo ngayon kung ikaw ay buhay pa? Kudlit, mahigpit na pinisil ni Gerald ang guardrail gamit ang magkabila niyang mga kamay habang nagpupumiglas sa kanyang puso.
Ito ay dahil ang lahat ng kanyang mga problema ay nakaturo sa isang direksyon sa ngayon. Iyon ang Sun League, ang pagkawala ni Mila, ang pangalawang tiyuhin ni Gerald, ang pagkawala ni Peter, ang pagbaba ng Diyos, at ang mga bangkay ng mga sundalong langit na nahulog mula sa kalangitan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay tila direktang nauugnay sa Sun League. Anong klaseng samahan ito? Ito ay mayroon ng libu-libong mga taon, ngunit walang sino man ang makapagbukas ng misteryo nito. Bukod dito, ano ang nangyayari sa Diyos na kamukhang kamukha niya? Maaari bang mayroong ibang ganap na hindi kilalang mundo, na malayo sa kalangitan? Ang mga bagay na ito ay nakaramdam ng labis na pagkalito at pagkadismaya ni Gerald. Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na ang mga bagay ay medyo mabilis na umuusad. Hanggat malulutas niya ang usapin na kinasasangkutan ng babaeng nakaputi, naniniwala si Gerald na tiyak na mahahanap niya si Mila sa lalong madaling panahon. Malalim ang iniisip ni Gerald. Sa sandaling ito, diretsyong nakatingin si Yumi sa profile sa gilid ni Gerald habang nakasuot siya ng nag-aalala na tingin sa kanyang mga mata. Matagal na siyang nakatabi at pinagmamasdan si Gerald. Sa hindi inaasahang pagkakataon, parang mayroon din si Gerald ng kanyang mga kahinaan at mga bagay na ikinalungkot at ikinagalit niya kahit na napakalakas niya. Naramdaman ni Yumi na para bang natuklasan niya ang isang iba't ibang panig ni Gerald. Panahon na para baguhin ko ang damit para sa aking sugat, ngunit binigyan mo ako ng dalawang magkakaibang mga. Kaya, hindi ko alam kung alin ang dapat kong gamitin. Mahinang sabi ni Yumi. Sa oras na ito, isinasantabi ni Gerald ang kanyang saloobin at bumalik sa kanyang katinuan habang siya ay naglalakad pabalik sa cabin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isang tanod na nakatayo rin sa kubyerta ay napuno ng mga pag-aalinlangan habang nakatingin sa ilalim ng dagat. Ito ay sapagkat sa isang tiyak na sandali ngayon lamang, tila nakakita siya ng isang napakalaking behemoth na dahan-daang dumaan sa dagat. Wala na siyang makita kahit ano pagkatapos ng kuskusin ang kanyang mga mata upang makakuha ng isang mas malinaw na pagtingin. Maaaring na mali ang nakita niya. Kabanata 11:33, Malalim sa ilalim ng dagat. Isang napakasimple at walang pasadyang malaking barko ng tanso na dumaan ng fleet ni Gerald sa ngayon. Ang pagkakaroon nito ay tulad ng isang pagsabog ng enerhiya na hindi kahit na napansin ng isang detector. Ano ang simple at hindi mahirap na barkong ito na natakpan ng tanso? Di nagtagal pagkatapos nito, ang figure ng malaking barkong tanso na ito ay patuloy na lumulubog patungo sa ilalim ng dagat. Hindi mabilang na mga nilalang sa ilalim ng dagat ang gumawa ng paraan na parang tumatakas sila para sa kanilang buhay sa oras na makita nila ang malaking behemoth na ito. Pagkatapos nito, ang figure ng barkong tanso ay dahan-daang nawala, at ang ilalim ng dagat ay bumalik sa dating katahimikan nito. Gayunpaman, ang undercurrent ay malakas pa rin at patuloy na paglundag dahil sa tsunami. Ang fleet ay patuloy na sumulong, at sa wakas nakarating sila sa Montholm Island sa gabi. Ayon sa mapa, hinulaan ni Gerald na sa mga termino ng lokasyon ng pangheograpiya nito, ang island ng Montholm ay dapat na matatagpuan sa kalahati ng kanilang paglalakbay patungo sa palasyo ng Hari ng Karagatan. Sa parehong oras, ito rin ang lugar kung saan ang matandang pulubi ay huminto kasama ang 36 na kalalakihan, tulad ng ipinakita sa mural. Sa oras na iyon, nagkaroon lamang ng isang maliit na nayon ng pangingisda sa Montholm Island. Sa parehong oras, ito rin ang lugar kung saan lumitaw ang napakalaking sasakyang pandigma ng Sun League. Umakyat ito sa langit at kinilabutan ang lahat ng 36 sa kanila. Mayroon ding isa pang kakaiba at kahinahinalang punto, iyon ay, may 27 kalalakihan lamang ang natira sa koponan na dinala ng matandang pulubi sa palasyo ng Hari ng Karagatan. 9 na lalaki ang tila na wala ng misteryoso. Nawala sila sa Montholm Island. Papatayin kaya sila? Paano ito magiging posible? Ang 36 na kalalakihan ay mga ordinaryong tao lamang, at ang matandang pulubi ay walang ganap na dahilan upang patayin sila. Habang iniisip ito ni Gerald, nakadock na ang barko, at nakarating na sila sa daungan. Bumalik sa katinuan si Gerald habang nakatingin sa Montholm Island. Ngayon na 10,000 taon na ang lumipas, ang Montholm Island ay natural na hindi na isang maliit na nayon ng pangingisda, ngunit naging isang lungsod na sa isla. Maraming mga pampasaherong barko na patungo sa hilaga at timog ang dadaan sa islang ito,
at ang islang ito ay lubos na masagana. Unti-unting bumagsak ang gabi, ngunit ang mga ilaw sa island ng Montholm ay nagniningning ng maliwanag at napakatalino na parang araw pa rin. Napagtanto nila na ang pangunahing kalye ay mas masikip pagkatapos nilang pumasok sa lungsod, at tila parang may gaganapin silang isang malaking kaganapan. Ito ang Holy Welcoming Festival sa Montholm Island. Gaganapin ito minsan sa bawat 3 taon. Sa oras na ito, si Yumi na sumusunod kay Gerald ay biglang gaanong sinabi. Holy Welcoming Festival. Ano ang mga banal na nilalang na tinatanggap nila? Panipi, paano ko malalaman? Hindi nag-aalalang sagot ni Yumi. Hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapait bago niya inatasan ang kanyang mga nasasakupan na gawin ang mga kaayusan para sa kanilang tirahan. Tila na mayroong isang Holy Witch Gate dito, at ang batang Panginoon ay tumatawag sa mga tao dito na magsagawa ng isang pagdiriwang para sa kanya. Nang makita ni Yumi na hindi siya pinapansin ni Gerald, bigla siyang nagsalita upang magsimula ng pag-uusap kay Gerald. Tila na parang kagalang-galang ang batang Panginoon na iyon. Talagang gusto niya ang mga tao na magdaos ng piyesta para sa kanya. Hindi mapigilan ni Gerald na tumango. Pwede bang ang batang Panginoon ay talagang mapigilan ang tsunami upang hindi ito makaapekto sa islang ito? Sa totoo lang, ang islang ito ay hindi pa nasalanta ng tsunami dati. Ito ay palaging napakatahimik dito. Sabi ni Yumi, talagang kakaiba iyon. Gayunpaman, dahil narito na sila, bukod sa pag-ayos ng kanyang mga nasasakupan at pag-aayos para sa kanyang kasunod na plano at itinerary, ang pinakamahalagang bagay ay upang maghanap si Gerald para sa lokal na opisyal upang tingnan niya ang kasaysayan ng pagtatatag ng ang lungsod dito. Ito ay dahil ang Sun League ay bumisita sa isla na ito bago. Sa makatuwid, hindi alam ni Gerald kung may mga bakas ng Sun League na naiwan sa islang ito. Inutusan na ni Gerald ang kanyang mga sakop na gawin ito kahit na bumalik na sila sa barko. Ang lugar na pinili nila para sa kanilang tirahan at pahinga ay isang marangyang manor sa isla. Nagkaroon ng isang mainit na bukal sa isla. Si Gerald ay nagpapahinga sa mainit na bukal habang hinihintay niya ang lokal na opisyal na dumating kasama ang mga tala ng kasaysayan ng lungsod. Sa oras na ito, mayroong isang pangkat ng mga kabataang lalaki at babae na namumuhay ng labis at marangyang buhay, at sila ay sobrang maingay at puno ng tawa malapit sa tirahan ni Gerald. Ginawa nito ang pakiramdam ni Gerald na medyo nabigo. Gayunpaman, si Gerald ay hindi ang uri ng tao na guguluhin ang gulo ng walang ganap na dahilan. Dahil dito, ginagamot lamang niya ito na para bang wala sila. Hilingin mo siyang lumapit dito. Medyo naubos na ang kalamnan at buto ko. Hilingin sa kanya na lumapit dito at tulungan akong mag-ehersisyo at eye massage ang aking kalamnan. Panipi, Kabanata 1134. Sa oras na ito, isang batang Panginoon ang nag-snap ng kanyang mga daliri habang itinuturo niya sa kanyang kasapi, na nakatabi. Ginoo, Yunwik, hindi ba magiging isang masamang ideya iyon? Sinabi na ni Lord Yunwik na siya ang aming kilalang panauhin. Panipi, ang isa sa kanyang mga sakop ay mabait na nagpaalala sa kanya. Sampal, nang walang babala, biglang may nagbigay sa kanya ng mahigpit na sampal sa mukha niya. Dalhin mo lang siya rito nang hilingin ko sa iyo na tawagan mo siya. Bakit ito magiging isang masamang ideya? Sino ang nagsabing siya ang aming kilalang panauhin? Kailangan niya ng tulong at humihingi ng pabor mula sa pamilyang Yunwik ngayon. Malamig na sigaw ni G. Yunwik, Ginoo, Yunwik, kalimutan mo na. Bagaman ang babaeng iyon ay talagang napakaganda, sa katunayan ay medyo may pagka-feisty siya. Bihasa rin siya sa martial arts. Maraming iba pang mga batang Panginoon ang nagpapaalala sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanya. Hinihiling ko lang sa kanya na pumunta dito upang magpamasahe sa akin. Hindi ako pinapayagan ng aking tatay na hawakan siya, kaya talagang inaalalayan niya ako. Hindi ko lang ba siya hilingin na puntahan siya dito upang tulungan akong mamasahe at maibsan ang kalamnan? Sinabi ni G. Yunwik habang nagtatawanan. Hawak ng kanyang nasasakupan ang kanyang kamay sa mukha niya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, lumapit sa kanya ang babae. Ang kanyang itsura ay talagang napakaganda, at naakit niya ang pansin ng maraming mga binata at maging ng mga kababaihan sa sandaling lumapit siya sa kanya. Hahaha, tingnan mo, wala na ba siya dito? Kung maglakas loob siyang tanggihan ang aking paanyaya na tanungin siya na pumunta dito,
masisiguro ko na ang kanyang lolo ay hindi makakaligtas at makalipas ang gabi. Sinabi ni Ji Yunwik habang tumatawa. Nakahiga na siya sa tabi ng hot spring pool habang hinihintay ang masahe sa kanya ng babae. Massage mo siya. Bukod dito, kung imasahe mo siya, uupo ka sa kanya upang imasahe siya. Panipi, nang makita ng iba pang mga batang Panginoon na ang babae ay hindi gumagalaw, pinalibutan nila siya habang patuloy silang umuungal at hinihimok siya. Namula ang mukha ng babae habang namula siya, at may mukha siyang sama ng loob at puot sa kanyang mukha. Kung hindi dahil siya ay pinagbawalan sa paggawa nito, mayroon na siyang balak na patayin ang lalaki bago siya ngayon. Hindi niya maiwasang madama ng sobra dahil hindi niya alam kung dapat ba niyang imasahe ang lalaking iyon o hindi. Kung tumanggi siyang imasahe siya, ang kanyang lolo at ang henyong doktor, siya. Bilasan mo at umupo ka sa kanya. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang sumigaw at sumigaw ng mas malakas pa sa oras na ito. *man it. Maaari kang tumahimik ng kaunti. Panipi, sa oras na ito, si Gerald, na nagbabad sa hot spring, ay hindi mapigil ang habarin ang tuwalya habang sumisigaw siya sa kanila. Ang tinig ni Gerald ay natural na may napakalakas at tumatagos na lakas. Kaagad na sigaw niya, ang ilang mga batang babae ay takot na hindi nila mapigil ang sarhan ang kanilang mga bibig sa isang iglap. Marami sa iba pang mga kabataang lalaki ay nanginginig din sa takot. Ayaw din ni Gerald na kumilos sa ganitong paraan. Nauna niyang naisip na isipin ang sarili niyang negosyo habang naglalaro sila ng mag-isa. Gayunpaman, ito ay tila na parang ang sitwasyon ay naging magulo at medyo wala sa kamay. Inaasar pa nila ang babaeng iyon, at ito ay naramdaman na medyo nagalit si Gerald. Slam! Sa oras na ito, si Ji Yunwik, na malinaw naman na ang core ng pangkat, ay biglang hinampas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng hot spring pool. Sa totoo lang, nabigla din siya kanina. Gayunpaman, pagkatapos ng reaksyon at pagbabalik sa kanyang pag-iisip, hindi niya maiwasang maramdaman na nawalan siya ng mukha. Batang-bata, nililigawan mo talaga ang kamatayan, di ba? Ikaw talaga ang naglakas loob na sumigaw sa akin, Layton Yunwik. Talagang pagod ka na bang mabuhay? Isinumpa ni Layton. Tumayo si Layton habang nagsasalita siya, at maraming mga kabataang lalaki na nakasuot ng salaming pang-araw ay mabilis na natipon sa paligid niya sa isang iglap. Maraming mga hot spring pool sa paligid, at marami ring mga panauhin. Nasaksihan ng lahat ang eksena kanina nang sumigaw si Gerald kay Layton at iba pa. Natahimik ang lahat habang pinapanood ang eksena. Sino ang binatang ito? Siya talaga ang naglakas loob na makipag-usap kay Ji Yunwik sa ganitong pamamaraan sa Montholm Island. Panipi, tama iyan. Ano ang background niya? Dapat pagod na nga siya sa buhay. Siya ang unang tao na naglakas loob na tanungin si Ji Yunwik na tumahimik. Panipi, grabe ito. Alam ng lahat na ang kanyang kapalaran ay maaaring magbago ng labis dahil lamang sa pagsigaw niya kay Ji Yunwik ngayon. Panipi, ang mga tao sa paligid nila ay tumigil sa pag-frolic habang nakatingin sa direksyon ni Gerald at ng iba pa, sunod-sunod. Siyempre, hindi mapakali si Gerald na maghintay upang makita kung paano makitungo sa kanya si Ji Yunwik. Ibinalik niya ulit ang tuwalya, at ipinikit niya ang kanyang mga mata upang makapagpahinga kaagad matapos niyang sigawan ang mga ito. Gayunpaman, ang babaeng binubuli ni Layton ay pansamantalang lumapit kay Gerald sa oras na ito habang sinabi niya, Gerald. Kabanata 11:35. Nang marinig ang tinig ng babae, si Gerald, na nakapikit upang may pahinga ang kanyang isip, ay hindi mapigil ang makaramdam ng konting gulat. Hinubad niya ang tuwalya bago siya tumingala, upang mapagtanto na ang babaeng ito ay hindi lamang ibang tao. Si Jasmine talaga yun. Sa totoo lang, si Gerald ay walang anumang pakikipag-ugnay sa pamilyang Fenderson mula nang siya ay magbihis bilang pipi na si Sanderson at naisave ang buong pamilya Fenderson pabalik sa lalawigan ng Salford. Tinulungan niya si Savia na manirahan sa lalawigan ng Salford at ibinigay pa ang industriya ng pamilya sa lalawigan ng Salford kay Savia. Mahigit 1 taon na niyang hindi nakikita si Jasmine. Hindi inaasahan, sino ang mag-aakalang tatakbo siya sa Jasmine dito ngayon, at parang may ilang mga pagbabago. Kung hindi man, bakit magtatapos sa ang estado ng marangal na binibini ng pamilyang Fenderson? Tumayo si Gerald. Jasmine, bakit ka nandito?
Ikaw talaga, Gerald. Hindi ko inasahan na makakasalubong kita rito. Panipi, namula ang mukha ni Jasmine, at pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Habang nagsasalita siya, hindi mapigilan ni Jasmine na tumakbo papunta kay Gerald habang hinahagod nito ang sarili. Napakatagal na nito, at wala talagang balita tungkol kay Gerald sa buong panahong ito. Nagkaroon din ng napakaraming mga pagbabago. Ngayon na ang lalaking ito ay nakatayo muli sa kanyang harapan, hindi mapigilan ni Jasmine na pakiramdam na parang ang mabigat na malaking bato na nasa puso niya ang lahat ng ito habang biglang binuhat sa mismong sandaling ito. Ayos lang. Magiging maayos ang lahat. Inalo siya ni Gerald. Hoy! Hoy! Nasa mood pa kayong dalawa na makipaglandian sa isa't isa. Bakit, Jasmine? Ang binatang ito ba ay isa sa iyong maliliit na nagmamahal mula sa lalawigan ng Salford? Malamig na tanong ni Layton. Siya ay may isang napaka-pangit na ekspresyon ng kanyang mukha sa oras na ito. Kung sabagay, siya ay nagalit na at nagalit matapos mapasigaw. Ngayon, ang babaeng kinagigiliwan niya ay talagang nasagasaan ng ibang lalaki. Naramdaman ni Layton na para bang siya ay ginawang cuckold sa publiko. Bilang isang tao, natural na hindi niya matitiis ang ganitong uri ng kahihiyan at pang-iinsulto. *man it. Hahayaan kita na saksihan kung paano mamamatay ang iyong maliit na manliligaw dito ngayon, kung gayon. Panipi, Layton ground ang kanyang mga ngipin. Maraming tao sa kanilang paligid ang nagmamadali na umatras ng ilang hakbang. Ito ay sapagkat alam ng lahat sa Montholm Island na talagang naglakas loob na pumatay ng tao si G. Yunwik. Natakot ang lahat na makisali sa usaping ito. Sa gayon, nais nilang manatili sa malayo na maaari nilang gawin mula sa sitwasyong ito. Layton, lahat ito ang may kasalanan sa akin. Ang aking lolo at ang henyo na doktor ay nasa ilalim din ng kontrol mo dahil sa akin. Maaari kang makitungo sa akin kung nais mo, ngunit huwag gumawa ng anumang bagay upang saktan ang aking kaibigan. Panipi. Napagtanto ni Jasmine, at napagtanto niya kung gaano siya ignorante at walang pakundangan noong tumakbo siya sa yakap ni Gerald sa sobrang kaba. Si Layton ay napakamakitid ang pag-iisip, at malamang na isangkat niya si Gerald sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng pag-arte ng ganoon. Kaya, dali-dali niyang binitawan si Gerald habang sinusubukang ipaliwanag ang sarili kay Layton. Gerald, dapat mong iwanan ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sambit ni Jasmine habang ibinaba ang ulo. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Wala siyang magagawa upang saktan ka basta nasa paligid ako. Sambit ni Gerald at umiling siya at ngumiti ng pilit habang nakatingin kay Jasmine. Gerald, alam ko na napakalakas mo. Alam ko na ikaw ay bata Panginoon ng pamilyang Crawford, ngunit ang bawat isa sa Montholm Island, lalo na ang pamilyang Yunwik, ay hindi takot sa anumang malakas o maimpluwensyang pamilya. Sa kabaligtaran, maraming mga bagay na hindi mo maisip na mayroon sa mundong ito. Papatayin ka talaga ni Layton. Dapat kang magmadali at umalis. Nag-aalalang sabi ni Jasmine, gusto mo umalis. Natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Wala akong pakialam kung ikaw ay batang master ng pamilyang Crawford o ang pamilyang Zek. Dahil narito ka sa Montholm Island, kakailanganin mong ibaba ang iyong ulo sa harap ng pamilyang Yunwik. Men, hawakan mo siya ngayon. Sambit ni Layton habang ikinakaway ang kamay. Naisip na niya ito. Nais niyang maglaro at magturo ng aral muna sa maliit na kalaguyo ni Jasmine bago niya ito pinatay. Mga 7 hanggang 8 mga tanod ang tumakbo ng diretsyo patungo kay Gerald sa oras na ito. Manatili ka sa likuran ko. Hinawakan ni Gerald si Jasmine habang hinihila ito sa likuran niya. Tingnan mo. Sa oras na ito, naabot na ng mga kalalakihan ang kanilang mga kamao patungo sa mukha ni Gerald. Nag-aalalang sigaw ni Jasmine. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon ang ulo ni Gerald at ngumiti kay Jasmine habang kalmado nitong sinabi, huwag kang matakot. Hindi nila ako mahawakan. Panipi, boom. Habang nagsasalita siya ay may sumuntok na sa dibdib ni Gerald. Mayroong isang muffled ingay. Kabanata 1136. Pagkatapos nito, may isang malutong na tunog. Ouch! Pagkatapos nito, ang lalaking humakbang at nanguna sa pagsuntok kay Gerald ay nakahawak sa kamao, at namumutla na ang mukha habang sumisigaw sa sakit. Ito ay dahil sa pakiramdam na parang ang suntok niya ngayon ay hindi pa tumama sa katawan ng isang tao,
ngunit naramdaman niya na para bang sinuntok niya ang isang napakalakas at marilag na iceberg. Ang kanyang buto sa braso ay nabasag na, at ang mga buto ng kanyang kamay ay nawasak na. Habang ang mga nerbiyos ng mga daliri ay nakalink sa puso ng isang tao, paano makatiis ang isang ordinaryong tao sa ganitong uri ng matinding sakit? Napailing na lang si Gerald habang nakatingin sa lalaki. Pagkatapos nito, sinipa niya ang lalaking iyon, at ang kap ng tuhod ng lalaki ay nakatungo sa ibang at mahirap na anggulo bago siya direktang lumipad. Saglit na nagulat ang ibang mga kalalakihan bago sila diretsyong sumugod ulit kay Gerald. Gerald did the same thing, and he simply brushing his paa a couple of times before the many men in front of him were all holding papunta sa kanilang kneecaps habang sumisigaw sila sa sakit matapos na mahulog sa lupa. Ang mga mag-aaral ni Layton ay biglang lumiliit nang masaksihan niya ang eksena sa harapan niya. Ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay mga masters na maingat niyang pinili, ngunit hindi talaga sila kalaban ng lalaking ito. Madaling natalo ni Gerald ang lahat sa kanila sa loob ng 10 segundo. Sa oras na ito, lumakad si Gerald patungo kay Layton. Sumisigaw ka sa lahat ng oras na nais mong may magmasahe para sa iyo, di ba? Ngini siya ni Gerald. Ikaw, anong gagawin mo? Ito ay, panipi. Napaatras si Layton habang sinusubukang babalaan si Gerald ng sabay. Gayunpaman, bago pa man niya natapos ang kanyang pangungusap, hinawakan na siya ni Gerald sa kwelyo gamit ang isang kamay bago siya itapon sa hangin. Mag-click, mag-click. Hinawakan ni Gerald ang mga braso ni Layton habang paikot-ikot ito sa ere. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nabali ang braso ni Layton, at hindi niya maiwasang mapasigaw sa sakit. Pagkatapos nito, itinapon ulit siya ni Gerald, at nahulog ang katawan ni Layton at direktang dumapo sa bracket ng lampara na nasa gilid. Hindi niya maigalaw ang buong katawan niya, at napasigaw lamang siya sa sakit. Ang bawat isa ay nagulat at natakot, at ang kanilang mga bibig ay nakabitin ng maluwag kahit na hindi nila ito nang ahas na sabihin. Si G. Yunwik ito, ngunit ang kalaban niya ay tila mas malupit at mas malakas kumpara sa kanya. Talagang sinira niya ang mga braso ni G. Yunwik. Labis ding nagulat si Jasmine, at nasarapan lamang ang bibig niya sa pagkabigla. Isa't kalahating taon na ang nakalilipas, si Gerald ay payat pa rin at mahina ang binata na mayroong ilang mga kasanayan at kakayahan. Gayunpaman, tila ang kanyang mga kasanayan at kakayahan ay umabot sa isang nakakatakot na punto. Sa sandaling ito, ang mga hilera ng mga tanod na nakasuot ng itim ay tumatakbo patungo sa kanilang direksyon. Nang makita ng ibang mga panauhin ang kahangahangang paraan ng mga tanod na nakasuot ng itim, lalo silang natakot, at dali-dali silang gumawa ng paraan upang maiwasan sila. Gayunpaman, ang pangkat ng mga bodyguard na ito ay hindi man lang nag-abalang tingnan ang mga kalalakihan na yumangal habang nakahiga sa lupa. Sa halip, diretso silang naglakad papunta kay Gerald. Ginoo, Crawford, nakipag-ugnay na kami sa taong iyon. Inihahanda na niya ang mga materyales ngayon, at pupunta siya upang makilala kita mamayang gabi. Sinabi ng isa sa mga tanod. Sige, tumango si Gerald. Pagkatapos nito, tiningnan ni Gerald si Jasmine, na medyo nagulat pa, bago siya nagtanong, Jasmine, narinig kong pinag-uusapan mo ang tungkol sa isang bagay na nauugnay kay Lord Fenderson pati na rin sa aking alagad na si Joshua. Ano ang eksaktong nangyari? Panipi. Si Gerald ay nagtungo sa Ores Hill ng direkta upang maisaayos ang marka sa pamilyang Moldel kaagad pagkatapos niyang may save ang pamilya Fenderson. Sa oras na iyon, tinuruan niya si Joshua ng ilang mga kasanayang medikal at sinabi sa kanya na tulungan ang pamilya Fenderson hanggat maaari. Dahil wala na silang mas malakas na kaaway na laban sa kanila, kahit na ang pamilya Fenderson ay hindi makuha ang kanilang buong lakas, dapat silang mabuhay ng maayos at maimpluwensyang buhay. Ngunit ngayon, ang pamilya Fenderson ay talagang napunta sa estadong ito. Ako, hindi na napigilan ni Jasmine, at naluha siya. Nang makita ni Gerald na hindi siya makapagsalita, dinala niya ito pabalik sa kanyang silid. Sa labas, maraming mga kaibigan ni Layton ang lahat na nakatayo sa ilalim ng bracket ng lampara habang nakatingin kay Layton, na nakabitin higit sa 100 metro sa itaas nila. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay naging paler at paler sa sandaling ito, at patuloy na dumadaloy ang dugo sa kanyang bibig. Bukod dito, parang mawawalan siya ng malay at mamamatay anumang oras.
Ang mga kaibigan ni Layton ay takot na takot sa kamatayan, at dali-dali nilang inilabas ang kanilang mga cellphone upang tumawag sa telepono. Kabanata 1137. Pagkapasok sa silid, sinabi ni Jasmine kay Gerald ang tungkol sa ilang mga bagay na nangyari matapos na makarating sila sa Montholm Island mga 3 buwan na ang nakalilipas. Ito ay naka-out na si Mindy ay nakilala ng isang aksidente sa kotse 1 taon na ang nakakalipas nang sinusubukan niyang hanapin ang pipi na si Sanderson, at napunta siya sa isang halaman na hindi halaman. Una nang naisip ni Lord Fenderson na ang pamilyang Fenderson ay nakakuha na ng mas masahol matapos na sa wakas ay nakipagkasundo siya sa kanyang anak na babae at nag-ayos sa pamilya Crawford. Naisip niya na sa wakas ay masisiyahan siya sa kanyang pagtanda. Hindi inaasahan, nakilala talaga ni Mindy ang ganitong uri ng hindi magandang kalagayan. Ang matanda ay nagkasakit matapos mag-alala ng labis sa kanyang apong babae. Nagmamadali na hinanap ni Jasmine ang henyo na doktor. Sa totoo lang, ang henyo na doktor ay hindi kailanman sumuko sa pagpapagamot sa kondisyon ni Mindy sa lahat ng ito, ngunit si Lord Fenderson ay nagkasakit din sa ngayon. Ang henyo na doktor ay nagsimulang maghanap ng mga pagtanggi ayon sa race eta na ibinigay sa kanya. Sa wakas natagpuan niya ang race eta na maaari niyang magamit upang gamutin ang pareho sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, nagkulang siya ng isa sa mga sangkap para sa race eta. Ang sangkap na iyon ay wisteria. Gayunpaman, hindi nila matagpuan ang wisteria sa mainland, at ito ay napakamahirap makuha saan man. Sa huli ay nalaman ni Jasmine na mayroong wisteria na lumalaki sa Montholm Island. Tulad ng para sa bulaklak na wisteria na ito, mayroon lamang itong buhay na istant ng 3 araw pagkatapos na makuha. Walang ibang paraan upang maihatid ito. Kaya't 3 buwan na ang nakalilipas, iminungkahi ni Jasmine na dalhin ang kanyang lolo at kapatid sa Montholm Island, at hiniling niya kay Master Jenkinson na sumama sa kanila. Tulad ng para sa lahat ng nangyari pagkatapos, ang pamilya Yunwick ay nasangkot sa bagay na ito. Pagdating sa Montholm Island, nagbayad na si Jasmine ng maraming pera, ngunit pinilit ng pinuno ng pamilyang Yunwick na paandarin si Jasmine sa ilang kadahilanan. Sinabi niya na ang batang Panginoon ay nagkaroon ng interes sa kanya. Nais ng pamilya Yunwick na kumilos bilang isang matchmaker. Jasmine ay natural na ayaw sumang-ayon sa bagay na ito, at siya ay nakakuha sa isang salungatan at komprontasyon sa pamilya Yunwick dahil sa bagay na ito. Ang mga puwersa ng pamilya Fenderson ay lumapit din, at bilang isang resulta, ang bawat isa sa kanila ay nalubog sa ilalim ng dagat. Inagaw ng pamilya Yunwick ang kanyang lolo, kapatid na babae, at henyo na doktor upang pilitin si Jasmine na sumang-ayon sa laban. Iyon ay kung paano ang mga bagay ay natapos sa estado na ito. Matapos makinig sa paliwanag ni Jasmine, nakaramdam si Gerald ng isang pahiwatig ng pagsisisi sa sarili at pagwawasak sa sarili sa loob ng kanyang puso. Ito ay sapagkat pagkatapos makinig sa maingat na paliwanag ni Jasmine, parang may kinalaman siya sa ugat ng problema. Nagkaroon siya ng hindi maitutulak na responsibilidad sa bagay na ito. Si Gerald, si Layton ang nag-iisang anak ni Linus Yunwick. Dahil nasugatan mo ng malubha ang kanyang anak, hindi kanya basta-basta magpapakawala sa iyo. Kasalanan ko lahat ito, Gerald, dahil may oras pa, dapat magmadali ka at umalis ngayon. Paniwala ni Jasmine habang nakahawak sa braso ni Gerald. May isang nangungunang Panginoon sa pamilya Yunwick, at siya ay labis na makapangyarihan. Siya ang hamarang sa fleet ng pamilya Fenderson. Mayroon siyang natatanging makapangyarihang kasanayan at kakayahan, at tila waring nauugnay siya sa banal na mangkukulam dito. Gerald, dapat talaga umalis ka ngayon. Sambit ulit ni Jasmine. Umalis ka na. Bakit ako aalis? Dahil nalaman ko na ang tungkol sa iyong bagay, hindi ka na dapat mag-alala. Makakasiguro ka na tiyak na ililigtas ko si Lord Fenderson at ang iba pa. Sambit ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Hindi mapigilan ni Jasmine na makaramdam ng labis na pagkaantig sa oras na ito. Gayunpaman, mas maraming mga bagay sa ganitong paraan, mas naramdaman niya na parabang hindi niya maiugnay si Gerald sa bagay na ito. Halika, Fiona. Naniniwala akong hindi magtatagal bago ang mga miyembro ng pamilyang Yunwick ay dumating dito. Tulad ng sinabi mo lang, ang mahal na batang Panginoon ng pamilyang Yunwick ay nasa kamay ko ngayon. Kaya, kung ayaw niyang may mangyari sa kanyang mahal na anak, dapat siyang makipagtulungan sa akin.
Malamig na sagot ni Gerald. Pagkatapos nito, naglakad na siya palabas. Maraming tao ang nakapaligid sa gilid ng hot spring pool sa oras na ito. Ang bawat isa ay nakaturo kay Layton, na malapit nang mawala ng malay at malapit nang mamatay sa oras na ito. Ano, sino ang matapang at matapang na iyon? Naglakas loob talaga siya na ipatong ang isang daliri sa anak ko. Panipi, sa Yunwick Manor sa Montholm Island, isang lalaking nasa edad na ay galit at galit sa oras na ito. Bahagyang kumurot ang mukha niya. Hindi ko alam. Tila parang ang kanyang apelyido ay Crawford. Ang bawat isa ay tumutukoy sa kanya bilang si G. Crawford. Napakatalino at makapangyarihan talaga niya. Kahit na ang isang dosenang mga tanod ay hindi siya mapipigilan kahit 10 segundo. Ang batang Panginoon ay itinapon sa hangin sa kanya, at siya ay pinahihirapan sa oras na ito. Halos humihingal na siya ngayon. Panipi, ang ilang mga kaibigan ni Layton ay sumigaw. Siya ay tunay na nililigawan ang kanyang sariling kamatayan. Ungol ni Linus habang nakakuyom ng mga kamao. Bilasan mo at tawagan mo ang master dito. Sabihin mo sa kanya na sumama ka sa akin upang iligtas si Layton. Umungol si Linus. Ang lahat ng mga kabataang lalaki ay tumingin sa itaas kaagad marinig ang salitang Panginoon. Sa totoo lang kung ang master ng pamilyang Yunwick ay dapat na tumaas at gumawa ng aksyon, sino ang maglakas loob na magpatuloy na magdulot ng kaguluhan para sa pamilyang Yunwick? Ang batang brat na iyon ay walang alinlangang patay. Kabanata 1138. Ang pamilya Yunwick ay lumipat, at maraming mga miyembro ng pamilya ang lumipat habang diretso silang patungo sa Enchanted Manor. Nang dumating si Linus, nakita niya ang isang binata na humihigop ng isang tasa ng tsaa habang siya ay nakaupo sa ilalim ng bracket ng lampara. Samantala, si Layton, na namumutla na dahil sa pagkawala ng dugo, ay nawala na sa kanyang malay. Kahit na mali si Layton, hindi mo ba naisip na ang iyong mga kilos ay masyadong mabisyo at walang awa? Talagang wala kang paggalang sa pamilya Yunwick. Panipi, si Linus ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa, at isang pahiwatig ng puot at sama ng loob ang sumilay sa kanyang mga mata. Binibigyan nakita ng maraming mukha sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa kanya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng maging walang awa at mabisyo? Inaresto mo ang aking alagad pati na rin ang isa sa aking matatanda, at binabanta mo pa ang kaibigan ko. Paano mo balak na ayusin ang markas sa akin? Tanong ni Gerald habang binaba ang kanyang teacup. Hahaha, ito ay lumabas na ang pamilya Fenderson ay nagpatawag ng isa pa sa kanilang mga tumutulong dito. Ito ay hindi nakakagulat. Sa kasamaang palad, gaano man kalakas o malakas ang pamilyang Fenderson, hindi sila may kumpara sa pamilyang Yunwick. Sabi ni Linus, Lord Yunwick, bakit mo ba nasasayang ang maraming oras sa pagsasalita ng kalokohan sa kanya? Dapat mo lang hilingin sa master na patayin siya ngayon. Hayaan siyang saksihan kung gaano kalakas ang pamilyang Yunwick. Panipi, tama iyan. Gusto kong maging abo siya upang makapaghiganti tayo kay Layton. Panipi, ang ilang mga kaibigan ni Layton ay sumigaw din ng malakas sa oras na ito. Guro, halika, nasa iyo ang lahat ngayon. Panipi, tungkol kay Linus, may malalim din siyang pagtingin sa kanyang mga mata habang siya ay automatikong gumawa ng paraan para sa master. Pagkatapos, isang matandang lalaki ang dahan-daw ang lumakad sa kalsada kung saan ang karamihan ng mga tao ay kusang loob na gumawa ng paraan para dumaan siya. Mayroon siyang isang pares ng tatsulok na mga mata, at nang pikitin niya ang kanyang mga mata, para siyang isang makamandag na ahas na sumisitsit. Binigyan nito ang lahat ng panginginig. Dahan-daang lumakad ang matanda bago siya tumayo sa gitna ng karamihan ng tao. Sabay lingon din niya para tignan si Gerald. Gayunpaman, hindi napansin ng hyped-up na pamilya ng Yunwick na ang mga talukap ng mata ng Panginoon ay nanginginig ng husto sa oras na ito, at tila ang kanyang mga binti ay nanginginig din ng hindi sinasadya. Tungkol kay Jasmine, labis siyang kinabahan, at pawis na ang kanyang mga palad sa oras na ito habang mahigpit na nakahawak sa manggas ni Gerald. Sa susunod na instant, nanlaki ang mga mata ng lahat sa hindi makapaniwala. Bang! Isang malakas na tunog ang narinig. Nakita ng lahat ang Panginoon, na higit sa 50 taong gulang, biglang lumuhod sa harapan ni Gerald. Ginoo, Crawford, mangyaring iligtas ang aking buhay. Panipi, biglang sumigaw ang Panginoon, at ang mukha niya ay namutla sa isang iglap.
Tungkol kay Linus, hindi niya maiwasang mapatingin sa master na hindi makapaniwalang tinanong niya, "Guro, ikaw?" "Ginoo, Crawford, mangyaring iligtas ang aking buhay. Wala akong balak na masaktan ka." Nagmamadaling sabi ng master. Huminga ng malalim si Jasmine habang tinatakpan ang bibig sa gulat. Nag-alala siya hanggang sa mamatay ngayon lang, ngunit sa oras na ito. "Court, hiniling ko kay Christopher na ipatupad kaalinsunod sa batas ng pamilya. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na palitan niya ang isa ng mahalagang item sa isa pa. Pumunta ka talaga dito," nginisyon ni Gerald. Ang matandang nasa harapan niya ay walang iba kundi si Court Model. Hiniling ni Gerald kay Christopher na ipatupad ang court bawat batas ng pamilya, ngunit tila si Christopher ay lumabag sa mga patakaran at kung hindi man ginawa. Tila parang alam na alam din ni Christopher na ang hinaharap ng pamilyang Model ay umaasa ng buong kay Court. Para kay Christopher, nakikilahok siya sa pangako ng banal na tubig kasama si Gerald. Ang tusong matandang iyon, mas lalong hindi komportable ang pakiramdam ni Court sa oras na ito. Siya ay nagtatago, at talagang naisip niya na nagawa niyang magtago sa mga dulo ng mundo ngayon. Kaya, naisip niya na hindi malalaman ni Gerald ang tungkol sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, ang isang tao ay hindi kailanman makakubli sa buong buhay, at palagi niyang babayaran ang kanyang mga utang balang araw. Alam na alam ni Court na ang kasalukuyang Gerald ay hindi na dati. Kahit si Christopher ay hindi niya kalaban. Sa makatuwid, isinuko na ni Court ang lahat ng mga saloobin tungkol sa paghihiganti kay Gerald, at gusto lang niyang mapanatili ang kanyang sariling buhay. "Master, bakit ka nagkakaganito?" Natarante si Linus, at hindi niya talaga maintindihan ang sitwasyon. "Naaalala mo ba ang G. Crawford na sinabi ko sa iyo? Nawasak niya ang pamilya Skyler at pinatay ang Long pamilya. Ang dahilan kung bakit napunta ako dito ay dahil wala na akong ibang mapuntahan habang nagtatago ako sa kanya." Panipi, namutla na ang mukha ni Court. Nagulat na nagtanong si Linus, "Hindi kaya. Siya ito, siya si G. Crawford." Panipi, Kabanata 1139. Nang matapos ang pagsasalita ni Court, sumiklab na siya sa malamig na pawis. Huminga ng malalim si Linus sa oras na ito. Habang si Court ay panauhin na ipinadala ng Holy Witchcraft sa pamilya Yunwick, natural na sisalita ni Court ang ilan sa kanyang masakit na nakaraan na karanasan habang sila ay nakikipag-chat sa kanilang sarili. Ito ay lalo na para dito kay G. Crawford, na pumatay ng maraming malalaki at prestihiyosong pamilya, sunod-sunod. Lalo pang natakot si Linus sa oras na ito. Ito ay dahil batay sa paglalarawan ni Court ng partikular na si G. Crawford, maaaring magmukha siyang matapat sa ibabaw, ngunit siya ay talagang napakapakipot ng isip at naghihiganti. Hanggat pinupersige siya ng sinuman, tiyak na pupunta siya sa mga dulo ng mundo upang subaybayan ang tao at maayos ang puntos sa kanya. To put it bluntly, sa sandaling mapuko niya ang lalaking ito, hindi siya makakapamuhay ng payapa sa natitirang buhay niya kung hindi niya bibigyan ng kasiya siyang sagot si Gerald. Sa oras na iyon, lihim din na pinaalalahanan ni Linus ang kanyang sarili na hindi siya dapat guluhin sa mga ganitong tao. Hindi inaasahan, ang talagang kinatakutan niyang tunay na mangyayari. Sa kasalukuyan, siya ay may isang gulat at takot sa kanyang mukha. Tungkol kay Jasmine, nakatingin din siya kay Gerald na may gulat na ekspresyon sa mukha. "Ginoo, Crawford, ako ay ignorante, at hindi ko sinasadya na masaktan kita dahil doon. Narinig ko na ang iyong dakilang reputasyon mula pa noong unang panahon." Panipi, nagmamadali na yumuko si Linus sa isang 90 degree na anggulo, at ang kanyang mukha ay namumutla sa oras na ito. Maraming mga kaibigan ni Layton din ang napalunok habang umatras sila. Ang mga tao sa gilid ay nakaturo sa kanila na may takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sino ang taong iyon? Bakit takot sa kanya si G. Yunwick? Panipi, tama iyan. Kahit na ang pambihirang master ay lumuhod sa harap niya kaagad nang makita siya. Sino kaya siya? Panipi, nag-usap ang lahat sa kanilang sarili. Kaya, maaari bang umalis? Ang aking mga kaibigan sa akin ngayon. Casual na tanong ni Gerald. Oo, ngunit G. Crawford, hindi ito ang aming hangarin na banta at blackmail si Miss Jasmine. Ang batang Panginoon mula sa Holy Witchcraft ang nagustuhan kay Miss Jasmine, ngunit tinanggihan niya ito at tumanggi na sumang-ayon sa laban.
Kaya, inutusan kami ng batang Panginoon na kunin ang mga miyembro ng kanyang pamilya at gamitin ang mga ito upang bantayin siya. Panipi, bagaman ang pamilyang Yunwick ay may mahusay na reputasyon at karera sa Montholm Island, kung tahasan itong sinabi, hindi lamang tayo mga puppet ng Holy Witchcraft. Wala kaming pagpipilian kundi ang gawin iyon. Nagmamadaling paliwanag ni Linus, kung ganoon ang inilagay mo sa ganoong paraan, sinasabi mo ba na hindi ka lamang mabuting tao, ngunit nabiktima ka rin, kung gayon? Tanong ni Gerald habang malamig na nakatingin sa kanya. Kaagad na sinabi ni Gerald, hindi mapigilan ni Linus na makaramdam ng kaunting pagkabigla nang sumiklab siya sa malamig na pawis. Siya ay takot na siya ay ganap na kawalan ng mga salita. Matapat na hindi inaasahan ni Linus na si Gerald ay magiging matalino at sophisticado sa gayong murang edad. Sa katunayan, paano siya maipapalagay na isang mabuting tao? Napakaraming tao ang naghahanap ng Holy Witchcraft, ngunit ang mga tao mula sa Holy Witchcraft ay gumagawa ng ganitong uri ng masama at kasuklam-suklam na bagay. Tila parang hindi ito karapat-dapat sa pangalan nito. Panipi, matapos magsalita, tiningnan ni Gerald si Court, na natahimik, at tinanong niya, para kang samilong sa Holy Witchcraft. Kaya, anong uri ng relihiyon ito? Gayun din, ano ang background at pinagmulan ng batang Panginoong ito na iyong pinag-uusapan? Panipi, likas na hindi kinahas ni Court na itago ang katotohanan kay Gerald, at dali-dali niyang ipinaliwanag, ang banal na mangkukulam ay may halos 100 taon ng kasaysayan, at mayroon itong napakalakas na pundasyon sa Montholm Island. Ang panloob ng mga miyembro ng samahan ay napakakomplikado, at wala akong paraan upang mapalapit sa panloob ng mga pangunahing miyembro ng Holy Witchcraft alinman. Gayunpaman, naging matanda ako ng Holy Witchcraft maraming taon na ang nakakaraan, at nakiusap ako sa kanila na dalhin ako. Tulad ng para sa iba pang mga panloob na pangunahing miyembro ng samahan, ang kanilang kinaroroonan at pagkakakilanlan ay nakatago. Siyempre, ang batang Panginoon ay isang pagbubukod. Sa kabaligtaran, napakataas ng profile niya. Panipi, tumigil sandali si Court bago niya sinabi, bagaman ang batang Panginoon na ito ay lubos na hinahangad at sinasamba ng marami, siya ay isang pangkalahatang kontrabida na gagahasa, Mongol Anya, at gumawa din ng lahat ng uri ng masasamang krimen ayon sa gusto niya. Ang mga salita ni Court ay walang awa. Gayunpaman, sa prosesong ito, si Linus, na nakayuko, ay hindi mapigil ang masulyap kay Court na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Likas na nakita din ni Gerald ang mukha ni Linus. Malamig na sinulyapan ni Gerald si Linus. Para bang ang matandang ito ay puno ng mga iskema. Sa kabaligtaran, sinabi sa kanya ni Court ang lahat dahil matapat siyang natatakot sa kanyang lakas at kapangyarihan. Kailan siya karaniwang lalabas? Tanong ulit ni Gerald. Dahil ito ang Holy Welcoming Festival ngayong gabi, tiyak na lalahok siya sa kaganapan. Ang Holy Witchcraft ay may kakaibang tradisyon, at hindi yun pinapayagan sa pakikipagtalik sa loob ng 3 buwan bago ang Holy Welcoming Festival. Sa sandaling lumipas ang Holy Welcoming Festival ngayong gabi, natural na darating siya at hanapin ang, halika at hanapin ang. Habang nagsasalita si Court, sinulyapan niya si Jasmine, at hindi na siya nagpatuloy sa pagsasalita. Darating siya ngayong gabi. Kabanata 1140, Nginisyon, ni Gerald. Tama iyan. Bahagyang tumanggaw si Linus. Ayos, kung ganon. Kung sakali, hinihintay ko siyang dumating ngayong gabi. Nais kong makita kung anong uri ng background at pinagmula ng batang ito, Panginoon. Sambit ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Hindi mapigilan ni Linus na sumabog sa malamig na pawis. Sige, pupunta ako at palayain si Lord Fenderson, ang henyo na doktor, at ang iba pa. Ngunit Crawford, paano ang tungkol sa aking ignorante na anak, kung gayon? Panipi, tanong ni Linus habang nakatingin kay Layton sa pagkabalisa. Pagkatapos nito, iginuhit ni Gerald ang kanyang mga daliri, at isang pagsabog ng ilaw ang pamitik, at ang bracket ng lampara ay direktang nasira sa isang putok. Pagkatapos ay nahulog si Layton ng malakas sa lupa. Kasanayan sa airbending. Si Court, na nakaluhod sa lupa, ay nagulat. Hindi rin makapaniwala si Jasmine na nakatitig kay Gerald. Sa sandaling ito, mukhang nagbago ng malaki si Gerald kumpara sa kung paano siya noong 1 taon. Ginoo, Crawford, kung wala nang iba, magretiro muna kami.
Natatakot na sinabi ni Linus sa oras na ito. Sandali lang. Pinigilan sila ni Gerald. Court Moldal, parang hindi pa natin naayos ang score sa pagitan nating dalawa. Si Court ay nakaluhod pa rin sa lupa, at hindi siya naglakas loob na bumangon. Pagkatapos nito, bigla siyang damilat. Pagkatapos, tinipon niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan bago siya biglang huminga. Boom! Ang puting usok ay sumabog ng direkta mula sa kanyang katawan na para bang isang boiler ang sumabog. Natapos na niya ang lahat ng kanyang lakas sa loob. Sa sandaling ito, siya ay nakahiga sa lupa, at siya ay isang may kapansanan na matandang lalaki na tila ba biglang may edad na sa isang iglap. Naubos ko na at tinanggal lahat ng lakas ko sa loob. Wala na akong mas matagal pang mabuhay ngayon. G. Crawford, nasiyahan ka na ba ngayon? Sinabi ni Court sa isang namamaos na boses habang nakahiga sa lupa. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Gerald bago niya sinabi, kahit na natapos mo na ang iyong lakas sa loob, ang puso ng isang tao ay hindi maaaring mawala. Noon, pinilit mo ako sa desperasyon, at halos namatay ako sa iyong mga kamay ng maraming beses. Maraming mga miyembro ng pamilya Crawford din ang namatay sa iyong kamay. Dahil kusang loob mong tinanggal ang iyong lakas sa loob ngayon, papayagan kitang mamatay sa isang marangal na kamatayan. Bibigyan kita ng 3 araw upang maghanda para sa iyong sariling libing. Panipi, matapos niyang magsalita, lumingon si Gerald at umalis, naiwan si Linus, na patay na tahimik, at si Court, na naiwang nakahiga sa lupa habang nakapikit siya dahil napuno sila ng luha. Nauna nang naisip ni Court na makakakuha siya ng mahihirap na panahong ito at mabuhay ng sapat upang makita ang kanyang panganay na anak na malayo sa lugar ng militar. Ito ay isang awa na ang kasalukuyang Gerald ay hindi na ang parehong pag-aalinlangan at hindi mapalagay na tao ng 1.5 taon na ang nakakalipas na madaling mapakinabangan. Gerald, ikaw, ano ang naranasan mo sa loob ng 1.5 taon? Tanong ni Jasmine na naantig siya at napaka-curious din matapos bumalik sa silid ni Gerald. At Gerald, narinig kong sinabi ni Court Moldal na ikaw ang pumatay at sumire sa buong pamilyang Skylar noon. Hindi maisip ni Jasmine na ang mahina at matapat na binata ay maaaring sumailalim sa ganoong kalaki at malaking pagbabago sa lupa. Dahan-dahan kong ipapaliwanag sa iyo ang bagay na ito sa hinaharap. Habang nagsasalita siya, hinubad ni Gerald ang kanyang shirt. Ah, Gerald, ikaw, anong ginagawa mo? Panipi, agad na bumilis ang tibok ng puso ni Jasmine nang makita ang malakas at kalamnan ng katawan ni Gerald. Hindi niya mapigil ang takpan ng kanyang mga mata ng medyo nahihiya. Nagpapalit ako ng shirt. Ano pa ang gagawin ko? Susubukan at gawin ng batang Panginoon na ito sa iyo ngayong gabi. Kailangan kong makita kung anong uri ng pinagmulan at background niya. Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Sambit ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Habang nagsasalita siya, nagpalit na ng damit casual si Gerald. Ano pa ang iisipin kong gagawin mo? Para naman kay Jasmine, medyo nakapout lang siya sa oras na ito. Tama yan? May in love na si Gerald na iba. Ano ang posibleng magagawa niya sa akin? Gayunpaman, hahaha Jasmine, masyado kang nag-iisip ng mga bagay, joke ka talaga. Hindi mapigilan ni Jasmine na makaramdam ng kaunting pagkawala at pagkabigo. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaction sa ating kwento.